unahin ko po dito sa mga senator judges natin sa impeachment trial ni VP Sara. Kung ako attorney, yung titingin dito sa mga senator judges natin, yung iba napapansin ko parang lumalagpas na sa kanilang tungkulin bilang hukom. Yung iba nagtatanong ng mga out of nowhere na tanong. Yung iba nagkikipag-argue na sa witness nung mga nakaraan. Tapos pinapaliwanag, dinedefend nila yung kanilang sarili kung merong mga issue na ibinabato sa kanila. Ano ang opinion nyo dito, attorney? Ano ang masasabi nyo sa mga senator judges natin? Do you think nagagampanan nila ng maayos yung kanilang tungkulin as senator judge, attorney? Siguro kailangan natin kilalanin yung tukso, yung temptation nitong impeachment trial na gawing tungkol sa sarili yung proceedings dahil national yung platform nito, no? Marami-rami din ang nanonood araw-araw. And therefore, kung may gusto ka talagang paalam sa publiko, whether may saloobin ka or gusto kang i-demonstrate, ipakita na skill or expertise, minsan nakaka-tempt siguro yung platform and yung televised nature niya. Pero part din kasi ng tungkulin ng senator judges natin ay yung hindi lang yung political neutrality but yung to give impartial justice dito sa impeachment na ito. Sinumpaan nila yan when they took a special oath at the start of the trial. So, yung effect nung pag-manifest tungkol sa sariling interes or pag-away sa witness, no, sa totoong court, hindi inaaway ng judge yung testigo or yung pakikipaglaban or pakikipagdebate sa abogado, beyond yung purpose ng debate, which is just to clarify, linawin lang yung ibang aspects ng argumento. Yung effect po niyan, una, I think, napapatagal yung trial needlessly. Medyo mabagal itong trial na ito, 7 days, 8 days na today, pangatlong witness pa lang yung ipepresent. Nagkaroon pa ng oral argument. But pangalawa siguro, and baka mas important, bumababa yung kumpiyansa ng mamamayan na yung senator na yon ay neutral. Kasi kung neutral lang siya, yung main na trabaho niya ay makinig at tignan yung ebidensya instead na parang siya yung lead, either prosecutor or defense for the trial. So importante yon kasi important yung or mataas yung constitutional duty ng senators in an impeachment, but also dahil mahalaga yung kumpiyansa ng tao doon sa Senado mismo. Kasi politically divisive itong process na to So kailangan natin na yung Senado natin parang mature, mataas yung stature in order to deliver judgment na tatanggapin ng mamamayan. Okay po yun. And dito, Attorney Paulo, ano po, para sa inyo, paano ba dapat, attorney, umakto yung mga senator judges natin? Paano ba sila dapat na magtanong kung kinakailangang magtanong? Katulad ba, attorney, nitong mga counsel ng defense and prosecution? Attorney? So, hindi ako fan of using judicial analogies for impeachment kasi political yung process nito So, parang ang initial nga na mistake natin, masyado nating tinatry illegalize or gawing legalistic itong proseso na ito. But actually helpful yung kung paano yung expectation sa judges sa korte. So, ang expectation sa judge sa korte ay una, generally hinahayaan niya yung magkabilang panig, no, na paanda rin yung proseso. I think hindi natin kailangan ng sobrang technical na presentation or objections na parang in-adapt ng both sides this time. But mabuti yung, in general, nakikinig lang yung judge. No? Pinabantan niya yung proseso para lumalabas yung ebidensya pero nakikinig lang siya. Pangalawa, doon sa mga beses or sa times na hindi naman talaga malinaw yung issue or yung punto ng panig or ng witness, pwede talaga magtanong yung judge. Kasi, or in this case, yung senator, kasi bahagi din yun nung pagagarantiya na naiintindihan ng mga manonood yung proseso. Pero yung tanong na yun generally dapat open-ended. Ibig sabihin nun, hindi niya tinatry ipitin yung abogado or yung testigo na sumagot doon sa way na gusto sagutin ng senator judge. No? Otherwise,
pag hindi kasi or pag sobrang daming tanong or parang nagiging debate na between yung judge and yung or yung senator and yung abogado or yung senator and yung witness, mas nagmumukha siyang cross-examination, which is more appropriate na ginagawa ng abogado, hindi ng judge mismo. So important alalahanin na yung trabaho ng judge ay mag-rule neutrally, and therefore ang trabaho niya lang talaga ay mostly tumingin doon sa ebidensya at makinig doon sa testimonya, instead of yung parang siya yung actively nagtatanong ng mga katanungan sa testigo or nagtatanong regarding evidence, lalo na kung beyond na doon sa scope ng impeachment. So kahapon, just to use an illustration, napag-usapan yung flood control, napag-usapan yung impeachment laban kay BBM and hindi kay VP Sara. Yung mga bagay na yun, political sila and meron silang relationship sa impeachment, pero hindi nila tinatouch upon yung core na question or issue dito sa kaso, which is gumawa ba ng impeachable offenses si VP Sara Duterte. And pag nalilihis tayo from those issues, then nagkakaroon ng questions kung fair pa ba yung mga senators natin. Okay po yun. Pero ito, Attorney Paulo, bukod dito sa mga nabanggit natin kanina, ano pa yung mga nakikita nyo, Attorney, na medyo, o hindi medyo, red flag or questionable sa mga senator judges natin, Attorney Paulo? Well, I think of the last 7 days, 6 or 7 days, hindi siya nagsimula ukol doon sa impeachment. Hindi yung trial yung pinag-usapan natin. Nag-usap tayo nung day 1 tungkol sa presiding officer. Yung day 2 may objections yata ukol sa presentation ng isang or parang manifestations. Last week nagkaroon ng manifestations sa investigations ng NBI. So lahat ng trial nagsisimula siya parang 2:30 na instead na 2 o'clock. Ibig sabihin nun 30 minutes ng oras ng Senado at 30 minutes ng oras ng mamamayan at ng media na binabantayan to, nagagastos hindi doon sa core issue ng impeachment. So red flag yon in the sense na parang pwede kasing either hindi talaga naiintindihan ng senators yung trabaho sa impeachment, which is disappointing if ever. Pangalawa, pwede din kasi siya na distraction sa publiko. And yung effect kasi ultimately nung ganoon na kalakaran ay na-turn off, na-tune out yung mamamayan doon sa impeachment. Kahit yung mga abogado last week ayaw na panoorin yung balitaktakan na hindi naman related doon sa impeachment. At yung effect nun, isang side ang napapaboran nun. No? So to be very blunt, yung defense ang makikinabang doon. So again, babalik tayo doon sa mawawalan ng trust yung mamamayan na patas pa nga yung pagpapatakbo ng trial. Kaya important yung self-control dun sa judges or senators. Hindi naman kasi natin sinasabi na mayroon silang ill motive. Kinikilala natin na may political bias sila, but dapat bigyan din natin sila ng pagkakataon mapatunayan na kaya nila maging politically neutral. Pero kung araw-araw na lang ganito, may intindihan mo rin if mawalan tayo ng kumpiyansa na kaya nga nila gawin yun. Okay po yun. And ito, mai-follow up ko lang, Attorney. Kahapon kasi sa pagpapatuloy ng trial, parang nabanggit ito eh. Kasi sabi ni Senator Erwin Tulfo, dapat anya dito sa impeachment court, hindi natin pinag-uusapan yung hindi naman related kay VP Sara, yung pinagtatanggol yung sarili, kung may mga issue, pinagtatanggol. Tapos nirebat yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya nga po, quote and quote, sabi daw ni Senator Joker Arroyo, parang useless na makipagtalo sa hindi naman abogado, hanggang sa nagkaroon na ng mga salitan ng mga diskurso. Ano ang masasabi nyo doon, Attorney? Well, ako, I think sa lahat ng offensive na nangyari kahapon, yun po yung pinaka-offensive. Yung turo ho at least namin sa UPI, paglabas po ninyo, mga estudyante namin bilang abogado, hindi kayo natatangi at special sa lipunan. No? Bahagi kayo ng any other profession na nagsisilbi lang sa publiko, yun ang trabaho. So yung idea na yung impeachment ay
and yung mga issues na nakalakip doon parang reserved lang sa mga abogado, na I think yun yung conclusion ng madaming tao kahapon. Disappointing siya. Kasi una, I think binibigyan niya ng masyadong currency, importansya yung pagiging abogado, na sa totoo lang, mas madaming mahalagang profesyon sa ating lipunan. Pangalawa, and I think more importantly for impeachment, hindi dinisenyo yung process na ito para maintindihan lang or abogado lang ang nakakaintindi. In fact, pag binalikan niyo yung impeachments na nakaraan, yung impeachment ni Erap, impeachment ni Corona, kahit mga hindi nag-aral or hindi abogado, no, nakaka-participate doon sa talakayan kasi simple yung usapin. Yung pinag-uusapan lang ay yung issue, kung fit pa ba yung official na under impeachment. Imbis na yung mga side issues, personal issues ng mga senators. So may magandang example, two good examples. Una, nung nakikwento ko to sa ibang lugar na nung impeachment ni Erap, 10 years old lang po ako. Sabi, hindi pa ako tapos ng elementary. Naintindihan ko yung buong trial na 21 days kasi parang dinisenyo siya na naiintindihan ng normal na mamamayan or kahit bata naiintindihan yung mga issue, no? So yung issues sa impeachment ni Erap, kabisado ko pa siya hanggang ngayon. Yung pangalawa na I think mas klaro dyan na example, yung mga senators nung impeachment ni Chief Justice Corona, yung pinakamagagandang explanation para sa boto nila, galing sa mga hindi abogado. Kasi nakafocus lang sila doon sa character, morals nung tao na under impeachment, na yun naman talaga ang nililitis. No? So yung idea na mahirap pakipag-usap ang abogado sa hindi abogado, parang masyadong, elitista yung ganoon na view. And malayo siya doon sa disenyo ng impeachment na, lalo na sa Pilipinas, na dapat lahat ng mamamayan naiintindihan yung pinag-uusapan natin. So totoo lang, kung yung issues lang doon sa alleged katiwalian, threats, betrayal of public trust, ni VP Sara yung pinag-uusapan, madali intindihin yung ebidensya. Pero ang nangyayari kasi so far, una, sobrang legalistic ng proseso. At pangalawa, parang mayroong deliberate effort na maging condescending sa mga hindi abogado. No? Parang tina-turn off sila doon sa proseso. And hindi yun yung disenyo ng constitution natin ukol sa impeachment. Okay po. And ito, Attorney Paulo, last na lang bago tayo mag-proceed dito sa last topic natin. Attorney Paulo, dito sa mga nakaraang trial, kung siguro kung bibigyan nyo ng puntos, sino ba para sa inyo, Attorney Paulo, yung lumutang or talagang malakas yung momentum? Yung prosecution po ba or defense, Attorney? Well, I think dapat mag-ingat tayo doon sa parang tingin natin dito 90 rounds siya, no, na boxing. Kasi hindi, yung, kahit sa totoong trial or sa trial sa isang korte, hindi naman siya araw-araw na nade-determine kung sino yung nakaangat, sino yung hindi, tas bibilangin yung punto sa dulo. But kung momentum lang ang pinag-uusapan natin, clearly may momentum yung prosecution dahil dun sa kahapon. Kahapon kasi nag-utos yung Senado na ipasabpina yung bank records, AMLAC records, as well as yung BIR tax records. Hindi po lahat ginrant, no? Yung mga na exclusive doon sa mga korporasyon na wala namang, mukhang walang relation si VP Sara, maging yung foreign currency deposits na omit, in which case, no, parang may concerns about yung foreign currency deposits. Minsan kasi significant yung naka-deposit doon. So baka hindi kompleto yung kwento. But on the whole, no, malaking bar kasi yung kung hindi nabuksan yung mga dokumento na ito or hindi mabubuksan. Importante yon kasi kung hindi pumayag yung Senado na ipasabpina, then hindi na malinaw kung ano pa yung makikita natin in the next few days. No? So in that sense, dahil hinayaan, hindi natin sinasabi na yung evidence na yun necessarily prosecution ang papaboran. For all we know, di ba, sinasabi pala ng mga dokumento na iyon na lawful naman pala lahat ng income ni VP Sara. But yung punto ay, yung prosecution, hiningi talaga nila ito. Yung depensa, strongly in-object nila yung pag-issue ng subpoena. Pero batay doon sa boto kahapon, wala pong, si Senator Cheese po kasi ang nag-rule And wala naman pong humingi ng formal vote, which means hindi mukhang may consensus more or less na dapat ilabas yung subpoena na iyon. Subject to some dissents ng mga nagtaas po ng kamay kahapon.
Okay, very well said po, Attorney Paulo. So dito tayo, Attorney kasi kahapon din parang, napagdesisyonan na po na ipasabina yung financial records ni VP Sara na yun nga, tinutulan ito ng mga senator judges. Kung kayo, Attorney, ang tatanungin, tama lang ba yung desisyon na yun, Attorney, o favor tayo sa mga senator judges, Attorney? Well, tama ho. In fact, for me, ang dapat lang po na omit ay yung mga korporasyon na hindi po mapakita so far yung relationship kay VP Sara. So dapat pati yung foreign currency deposit accounts, sinama po siya kahapon. Pabor po ako dahil ang standard po sa korte ng impeachment, batay sa mga past impeachment trials, mababa. Ibig sabihin nun, kinikilala nung practice ng Senado na truth-telling process, yung impeachment, at hindi natin malalaman yung katotohanan kung sobrang konserbatibo natin sa kung anong dokumento yung bubusisiin natin. So as much as possible, hinahayaan talaga ng impeachment court or ng Senado na ilabas yung mga dokumento, tapos hayaan yung mamamayan na dumating sa kanilang conclusion or yung senators na dumating sa sarili nilang evaluation ng dokumento. Imbis na hinaharang siya at an early stage. So kung ang test lang ay na ginamit ng impeachment court kahapon, relevance and definiteness, fulfilled naman yun ng request. Relevance kasi, hindi mo pwede maipakita kung mayroon ngang ill-gotten wealth, kung in other words, nagnakaw sa gobyerno or kumuha ng suhol yung isang opisyal, kung hindi mo mapapakita yung dokumento na nagpapakita ng financial state niya even before siya maging opisyal, parang base starting point. No? So yung growth ng income niya, nakatali ba yan doon sa lawful niya na income, nire-report ba niya yan sa BIR, yung mga ganoon na bagay, pamamaraan yan, and kailangan tignan yun, yung documents na even before siya naging public officer. So may relationship siya sa impeachment kasi kung ang allegation ay ill-gotten wealth, hindi mo pwede mapatunayan yun kung hindi mo makikita yung buong financial history niya as much as possible. So, relevant siya and material dun sa impeachment. Yung definiteness naman, bagaman madami yung hinanap na dokumento or hiningi na dokumento, hindi ibig sabihin nun na indefinite yung request. Ibig sabihin lang nun na as long as tukoy yung documents na gusto, so specific naman yung hiningi na tax records, specific yung hiningi na financial records for both yung tao na involved and yung years involved, ibig sabihin nun, definite siya enough na hindi basta-basta kung ano na lang dokumento ang mahahablot gamit ng subpoena na iyon. Yun naman ang binabawal sa ating batas. So mababa yung dalawang standard na iyon and easily met naman sila ng prosecution. In fact, I thought na nung last week, batay naman doon sa oral arguments, maging doon sa submissions ng parties, malinaw na meet yung relevance at definiteness. But for whatever reason, or siguro para mabigyan ng pagkakataon yung ibang senador na magtanong, in-extend natin yung decision na yun until yesterday. No? Pero yun po, I think in the same way na kung yung defense naman ang magfa-file nung subpoena, dapat ganoon din po yung standard na i-apply para sa request nila. As long as material and definite yung request, then dapat i-grant po siya kasi truth-telling process nga po itong impeachment. Opo, iyon. And dito, Attorney Paulo, kasi parang narinig ko rin mula kay kay Representative Chel Jokno na yung SC ruling nakatuon lang sa constitutional 1-year ban at hindi nagbabawal sa paggamit nitong mga nakaraang financial records para patunayan ang kawalan ng integridad. Valid po ba yung legal logic ni Representative Jokno, Attorney Paulo? Opo. So widely accepted po yan lalo na sa mga akademikong circle. No? Siguro background na maikli. Pag nagdesisyon po kasi ang korte, and lalo na yung mga nakakakita ng mga desisyon ng Korte Suprema, makakapal, mahaba po lahat yun. Hindi po lahat ng bagay doon ay binding or nag-a-apply doon sa mga panig na nasa korte maging sa general public. No? May iba pong bahagi doon ang tinatawag natin yung obiter dictum. Ibig sabihin nun, ibang bagay na sinabi ng korte
side comment na hindi naman hiningi ng mga panig na resolbahin nila o hindi kinakailangan upang maresolbahan yung issues na inakyat ng dalawang panig. Bakit po tayo may ganun? Bakit hindi na lang lahat ng sabihin ng korte ay batas, no? Kasi po, yung korte natin, bagaman makapangyarihan siya, co-equal po siya sa legislatibo at sa executive branch natin. So kung hahayaan natin yung korte to use crudiho na magdaldal sa isang kaso, tas lahat ng sasabihin niya magiging batas, parang wala pong check sa kanya, no? Parang napapangunahan niya yung ibang branches kahit hindi naman in-issue or inakyat sa korte yung issue para resolbahin. So yun po yung konteksto nung away ng defense at ng prosecution. Sa side po ng defense, meron po silang nilalaban na according to them, yung Duterte versus House of Representatives na 2025-2026 case, dinefine na di umano kung ano yung impeachable offense. At yung definition na iyon para sa Vice President ay yung mga bagay lamang na ginawa or related doon sa kanyang current term, which means arguably, titignan lang natin yung records relevant from 2022 nung naging VP siya hanggang sa kasalukuyan. Pero yung side po nila ni Congressman Shell Jokno, two points po, two-layered yung argument nila. Una, ang sinasabi po nila ay pag tinignan nyo yung decision mismo, hindi po actually part nung binding part ng decision. Yung bahagi na kino-quote ng depensa. Bahagi lamang po yun ng obiter dictum or side comment na nung korte doon. At pangalawa, kahit tignan nyo pa ho yun, yung sinasabi lang naman doon ay based on acts in her term, in her current term, which means hindi lang po nasaklaw yung acts na nangyari during 2022 to 2025, but as long as maitatali mo siya sa 2022 to 2025, pwede mo siyang hingin. So for example, yung bank records, paano mo mapapatunayan yung ill-gotten wealth ng 2022 to 2025 kung hindi mo nahugot yung baseline niya, kung ano yung financial state niya before, no? Or yung financial records niya before, or yung financial habits niya before. So, yun po yung dalawang sagot ng prosecution. And I think compelling naman po yun, no? Both from a law perspective, kasi nga po, kinikriticize talaga as obiter dictum yung madami sa sinabi ng korte doon sa 2025. But at the same time, from a practical perspective, kasi nakatali siya ultimately doon sa sinabi pa rin ng korte. Opo. Pero attorney, hindi po ba ito tatama sa right to privacy at bank secrecy law, yung pagsabina sa financial documents ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio doon sa kanilang mga negosyo, attorney? Hindi po, no? So una, pagdating po sa bank secrecy, may specific po na exception sa Bank Secrecy Act natin na except in cases of impeachment, no? Pwede po talaga buksan yung bank records na iyon. So pangalawa po, and I think mas mahalaga, yung right to privacy po natin sa saligang batas, nag-iiba po yung appreciation yan batay doon sa estado, no? Yung tinatawag natin na reasonable expectation ng tao na involved. So kung pribadong mamamayan lamang po, no, hindi naman nagtatrabaho sa gobyerno, nagtatrabaho lang sa isang kumpanya or self-employed, mataas yung pangangalaga ng right to privacy niya kasi bakit naman siya papakialaman ng gobyerno, no? Para doon sa kanyang financial transactions. Pero pagdating sa public officers at lalo na sa public officers gaya ni VP Sara na mataas sa pwesto, may interest yung gobyerno na interesado sa mabuting pamamahala na tignan kung yung bank records ba niya nagre-reflect ng lawful income lamang ayon sa batas lamang or kumukuha na siya, nakakakalap na siya ng wealth, yaman na hindi naman related sa kanyang sweldo at lawful income. So, habang tumataas ang posisyon sa gobyerno, bumababa din yung reasonable expectation of privacy. In fact, yung mga public officer gaya ko na nagtatrabaho sa isang public university, required kami mag-file ng SALN, no? Doon, sinisiwalat talaga namin, hindi lang yung address namin, pati yung lahat ng property na owned namin, pera lupa or cash pa yan, pati yung GCash ko nga, nilalagay ko sa SALN.
parang disclosure talaga siya na hindi naman required yung private individual, di ba? Yung hindi nagtatrabaho sa gobyerno. Tapos pagdating pa kay VP Sara, may additional requirements pa yung constitution na pag vice president, kailangan i-disclose yung SALN niya sa pamamaraan ayon sa batas. So, nakikita mo dun sa example na yun na yung saligang batas natin mismo, may distinction between a private individual and a public officer at a further distinction between a public officer and a high public officer. Pagdating po dun sa asawa, esposo, maganda po yung tanong ni Senator Cheese na ano po ba yung property regime nila? Ano, ibig sabihin po nun, paano po sila naghahatian sa batas doon sa property nila? Nung sabi po ni Attorney Poa na 2007 sila kinasal at wala naman po atas silang marriage settlement, ibig sabihin po nun na gaya ng karamihan ng couples or mag-asawa sa Pilipinas, yung pagmamayari ng husband ay pagmamayari din ng wife. Ibig sabihin nun, hindi mo pwede ihiwala yung assets ng asawa ni VP Sara sa kanya. And therefore, kung ano yung nasa bank accounts ng asawa niya, bank accounts din ni VP Sara yun, presumably. More importantly, I think, kinikilala naman kasi natin sa draft laws natin na minsan yung pagtatago ng illegal na yaman, ill-gotten wealth, ginagawa yan sa accounts ng asawa, accounts ng anak, kasi doon madali na itago pero nakokontrol pa rin ng public officer yung yaman niya. So sa batas natin mismo may exceptions para dyan sa SALN. Like sa SALN, for example, required na kasama yung asawa at kahit anong anak under 18 na living in the household, dapat isama yung assets niya doon sa nire-report namin. So, all of that said, or nagpapakita po yun na pagdating po sa public officer sa taas ng estado ni VP Sara, kasama yung asawa po niya, no, hindi po ganoon ka powerful yung argument ng privacy kasi mas mananaig po yung pananagutan at yung interest ng gobyerno doon. Okay po. Very well said, Attorney Paolo. Ano, ito, Attorney, mga remaining question na lang. May option po ba ang kampo ni VP Sara na halimbawa iakyat sa Supreme Court ang usapin sa pagsabpina ng kanyang financial records habang umaandar yung trial o exclusive jurisdiction talaga ito ng Senado, Attorney? Sa akademikong pananaw ko lang po, no, exclusive po yung kapangyarihan ng Senado. In fact, yung kapangyarihan niya nasa saligang batas ay sole power to try and decide cases of impeachment. Kabilang na po doon yung pagdedesisyon kung anong ebidensya yung pwede niyang hingin via subpoena. Now, kinikilala natin na strategiya ng depensa, and I think nabanggit nila kahapon yung posisyon nila na kahit anong bagay na gawin ng impeachment court ng Senado, pwedeng iakyat sa Korte Suprema. Pero magkikreate yun ng dalawang problema kasi una, kahit nga po regular na korte, yung pag-issue ng subpoena, hindi po yan normally pwedeng i-question either sa Court of Appeals o sa Supreme Court. In general case po ay antayin nyo na matapos yung kaso bago nyo iakyat. No? Kasi interlocutory lamang po yung tawag doon. Ibig sabihin parang side quest lang itong issue na ito. Hindi siya yung main issue dun sa kaso. At ayaw natin na inaakyat natin bawat bagay sa korte, sa taas na korte, no, nakatataas na korte, kung pwede pa namang antayin yung main na issue. But pangalawa po, hindi naman po reviewing court yung Korte Suprema sa Senate Impeachment Court. Hindi po niya nire-review kung tama yung decision niya ukol sa impeachment. Nakita na po natin yan noong 2012. So, delikado po I think to encourage na basta hindi tayo masaya sa nangyari sa Senado, akyat tayo sa Korte Suprema. Maaga pa po yung trial, no? Parang day 8 of day 90 plus. So to say na ito na yung panahon para umakyat sa Korte Suprema na hindi nga malinaw kung may kapangyarihan over this case, parang questionable po I think in my opinion. Oo po, yun. And ito, Attorney Paula, last question na lang po natin. Sa pananaw po ninyo bilang isang abogado, ano yung parang magiging epekto nitong o magiging epekto o presidential value ng decision po na ito ng Senado sa mga susunod pa na mga impeachable officers sa bansa? And kung meron man, Attorney, na dapat na maintindihan ng publiko regarding dito, ano kaya yun, Attorney? So, doon sa value as president, mahalaga siya kasi consistent siya doon sa nangyari noong 2012. Na pag may dokumento na may relevant naman siya at material at
definite, no? Dapat ang attitude ng Senado ay hayaan nyo na lumabas yung ebidensya instead na harangin siya at an early stage. Hayaan nyo na mabigyan ng pagkakataon yung prosecution, for example, na ipakita yung ebidensya na iyon at yung depensa na sumagot naman doon sa inilabas na ebidensya either through yung presentation ng testigo nila or paglalabas ng sarili nilang dokumento. Mas maganda po yung attitude na yun kaysa sa pinitigil natin yung paglabas ng ebidensya na maaga pa sa kaso. So in terms of precedent, however, ang medyo concerned ako ay yung foreign currency deposit accounts. Kasi pangalawang impeachment na ito kung saan yung impeachable officer yung impeachment court ay ultimately hindi inutos yung paglalabas ng foreign currency accounts. Kay Chief Justice Corona, hinintay po nila na mag-issue siya yata ng waiver, kung yung tama ho yung alala ko. But pinigil po kasi ng Korte Suprema yon noong 2012, yung paglabas ng foreign currency deposit accounts niya nang wala po niyang waiver. So, delikado kasi ibig sabihin nun, kung ako masama ang balak ko sa gobyerno, lahat ng yaman na kukunin ko at lahat ng suhol na kukunin ko, ilalagay ko sa foreign currency accounts. Kasi kahit impeachment pala, hindi niya kaya abutin. No? So parang delikado yun na bagay. Gagawin ko na lang naalay lahat ng kinuha ko. But siguro, yung pinakamahalagang bantayan or take away natin from this is, yung impeachment kasi truth-telling process siya. No? National truth-telling process na mula nung unang-unang impeachment trial kay President Erap, kita naman natin kung gaano ka-involved yung mamamayan. And I think yung delikadong trends in the last weeks or last 2 weeks, parang nakatuon doon sa effort na gawin na abogado lang nakakaunawa dito sa proseso. So, una, important sa mamamayan na mag-push back, no? Yung galit kahapon, yung galit na reaction doon sa statement, respectfully, no, ni Senator Alan Cayetano. Parang tama ho yun kasi dapat magreklamo yung mamamayan kung parang minamaliit yung intelligence nila na intindihin itong proseso na ito. At pangalawa siguro, dapat din yung Senado, bantayan nila na yung proseso po ba naging malayo na masyado doon sa pag-uunawa ng mga hindi abogado. Kasi posible naman po talaga yun. Kung puro technical na matters yung pagpapatakbo nitong impeachment na ito, sooner or later mawawalan tayo ng appetite or ng gana na pakinggan yung ebidensya na or pakinggan yung depensa ni VP Sara ukol sa mga issue na napakahalaga naman talaga.